In most families, meron talagang sibling rivalry. Pero kahit ano pa ang galit ng magkapatid sa isa't isa, bihira yung ate na ipinapangalandakan pa sa publiko na ang kaaway na kapatid ay gumagamit ng droga. At sa isang malaking rally pa, lalong-lalo na kung ang sinisira ang kapatid ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, sibling rivalry lang ba o political rivalry? Yan ang nangyayari ngayon sa magkapatid na Amy at Bongbong Marcos. Hindi ito ang kauna-unahang iskandalo na nangyari sa pamilya Marcos. Sa episode na ito ng Time to Talk, alamin natin ang iba pang mga kontrobersiya na kinasangkutan ng Marcos family. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, ginulantang ni Senator Amy Marcos ang lahat ng tahasan nitong sinabi na gumagamit ng droga ang kapatid na si President Bongbong Marcos. Pati na ang asawa nito na si Liza Araneta, ang mga anak kabilang na si Sandro at ang kanilang mga barkada. Pati nga si Marcel Soriano nakaladkad ang pangalan. Pero ito na ba ang pinakamatinding iskandalo sa pamilya Marcos? Hindi. Actually, kinonfirm lang ni Amy ang matagal ng bulong-bulungan tungkol sa sinasabing drug dependency ni BBM. Pero para naman ihayag ito ni Amy for the entire world to hear, ibang level yon. How will this affect BBM's presidency? Watch till the end to find out our take on this issue. Meanwhile, balikan natin ang mga scandalous issues ng pamilya Marcos through the decades. The first one involves the former First Lady Imelda Marcos. Noong campaign season sa unang pagtakbo bilang presidente ni Ferdinand Marcos Sr. noong 1965, may naglabas ang nude pictures ni Imelda. Kung may cellphone na noon, baka video scandal yon. Namatay agad ang issue na yun kasi obvious na pakana ng mga kalaban sa politika. At saka halatang halata na dinoktor ang picture. Kumbaga, kumuha sila ng picture ng ulo ni Imelda at idinikit sa isang imahe ng nakahubad na babae. Nabahala si Imelda noon. Ni ayaw niyang tingnan ang picture. Ang sabi lang niya, sana man lang maganda yung katawan na idinikit sa mukha ko. Meron ding chismis na bago pa si Imelda ay may asawa ng iba si Ferdinand, si Carmen Ortega. Matunog na matunog ang pangalang yon sa mga marites noong unang panahon. Si Carmen Ortega ay sinasabing isang magandang babae mula sa La Union. Malamang kamag-anak ito nila Ashley Ortega ng GMA na galing sa political clan ng La Union. Never umeksena si Carmen Ortega, pero sa isang libro na isinulat ni Beatriz Romualdez Francia, pamangkin mismo ni Imelda, na isulat na nagsama sina Ferdinand at Carmen sa bahay ng mga Marcos sa San Juan. At dito din sa mismong bahay na ito, dinala ni Ferdinand si Imelda nung bagong kasal sila at doon na rin nagkamuwang sina Amy, Bongbong at Irene. At sabi din sa libro, ipinapakilala ni Ferdinand si Carmen Ortega bilang Mrs. Marcos. Pero nang pakasalan ni Ferdinand si Imelda, nag-disappear ng tuluyan si Carmen. Ang sabi, may mga anak sina Ferdinand at Carmen pero kung meron man, malinis talaga magtrabaho si Marcos. Hindi ito nakita ng publiko. Nito lang pandemic, may nagpanggap na anak ni Marcos, si Francis Leo Marcos, pero peke yun. Ang totoong pangalan niya ay Norman Mangusin at katakot-takot ang kaso nun ngayon gaya ng human trafficking at estafa o fraud. Isa pa sa pinakamalaking iskandalo ng rehimeng Marcos ay ang paglitaw ni Dovie Beams na umamin na kulukadidang siya ni Ferdinand. Si Dovie ay isang Hollywood starlet. Kinuha ito ni Marcos upang gumanap na leading lady sa pelikulang Maharlika na tungkol sa war exploits ni McCoy nung panahon ng Hapon. Nang nabisto ni Imelda at naramdaman ni Dovie na nanganganib ang buhay niya, nagpanik ito. Hindi natin sure kung talagang may threat to her life or baka naman napaparinig lang siya ng mga panahong yon.
Kaya ang ginawa niya, naglagay ito ng tape recorder sa ilalim ng kama habang magkaulayaw sila ni Ferdinand. Recorded ang haling hingan. Tapos, kinantampas siya ni Ferdinand ng pamulinawin. Hindi lang yun. Sinabi din ni Ferdinand kay Dovie na kaya ito nang bababae dahil may hygiene problems daw si Imelda. Yung bang vaginitis daw. Siyempre, na-freak out si Lola Meldy, lalo na at nagpagawa si Dovie ng mga copy ng mga tape at ipinamahagi sa media. Tumakas pabalik sa Amerika si Dovie. Ang tanong, nagkaanak ba sina Ferdinand at Dovie? Hindi, wala. Kasi ang press release ni Dovie ay 28 years old lang siya. Pero ang totoo, 41 na siya noon at paritar na ang kanyang matres. Si Manong Ferdy naman, kukuha lang ng kulatsing-ching, lola pa. Sa Ferdinand Marcos Dovie Beams affair, si Imelda lamang bilang legal na asawa ang dapat na naapektuhan. Pero damay ang buong Pilipinas. Paano? Kasi dahil sa iskandalong Marcos Dovie affair, nagkaroon ng bargaining power si Imelda. Nagkaroon na siya ng bala laban kay Ferdinand. Kaya mula noon, humingi na din ng kapangyarihan si Imelda, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa kanyang kapatid na si Kokoy na tatay ni Martin Romualdez. Dito na nagsimula ang pagiging Imeldific ni Imelda. Sa mga Marcos children, si Irene ang pinakasanta. Tahimik at simpleng-simple lang. Nagkaroon lang ng issue sa kanya nung ikasal siya kay Greggy Araneta sa Sarat, Ilocos Norte noong 1983. Para sa marami, skandalo ang ginastos dito. Para daw ma-impress ang mga bisita, pinalagyan ni Imelda ng mga bugambilya ang mga daanan. Binunot nila ang mga bugambilya mula Ilocos hanggang Laguna. Kaso, kinulang. Kaya yung iba, crepe paper na lang. At para maging luntian ang mga damo sa daanan, ipinaspray paint ang mga ito ng green. To be fair kay Irene, ang gusto niya ay maliit na kasalan lamang, pero mapilit si Madam. Ayun, kaya siguro nagkaroon ng eclipse nung araw na yon at lumindol pa less than 2 months later. Bumagsak tuloy yung kampanera ng Santa Monica Church kung saan naganap ang kasal ni Irene. Kay Bongbong naman, or Bonget as how close friends refer to him, nagkaroon din ng chismis tungkol sa kanya nung teenager pa ito. Ang sabi, napaaway at napatay daw si Bongbong sa London. Kaya nagpahanap daw ng kapalit ang mga Marcos na kamukang-kamuka ni BBM. Nagsimula ang chismis ilang oras lang matapos ang pagtatanghal ng Miss Universe sa Folk Arts Theater noong July 21, 1974. Umaga yung contest. Nung hapon, nag-courtesy call ang top 5 sa Malacanang at si Imelda lang ang humarap. Ang sabi ni Madam, the President is attending to a very important matter. Nagtahi-tahi na ng kwento ang mga katikatera at ang kumalat na balita ay dead na nga si Bongbong. Mula 1974 ay fake o impersonator na daw yung Bongbong na nakikita ng publiko. Ngayon ba magdududa pa kayo na fake yung Bongbong na nasa Malacanang? Punta naman tayo kay Aimee. Matagal ng chismis na si Aimee daw ay anak ng dating mayor ng Manila na si Arsenio Lacson. May basis naman ang kwento kasi noong 1953 ay sumali si Imelda sa Miss Manila. Money contest, balota. Palo si Imelda ni hindi nga nag-number 2. Ang nagwagi ay isang Norma Jimenez. Pero di tinanggap ni Imelda ang resulta kasi dugo at pawis ang ipinuhunan niya para lamang makapagbenta ng balota. Nung araw na nakakuha siya ng appointment kay Arsenio Lacson para ihain ang protesta, dapat ay sasamahan siya ni Adoracion Reyes na nagsali sa kanya sa Miss Manila. Kaso, kailangan ni Adoracion na mag-alaga sa anak na biglang nagkasakit. Kaya napilitan si Imelda na lumakad mag-isa at solong humarap kay Mayor Lacson sa City Hall. Iniyakan ni Imelda si Lacson at naawa ang mayor. Ang nangyari, si Norma Jimenez ang naging Miss Manila
pero si Imelda ay tinanghal na Muse of Manila. Kaya naman, parehong lumaban sila Imelda at Norma sa Miss Philippines kung saan ang magwawagi ay lalaban sa Miss Universe sa Long Beach, California. Well, olats pareho sina Norma at Imelda. Boyfriend ni Imelda noon si Ariston Nakpil na apo ni Gregoria de Jesus, lakambini ng Katipunan at byuda ni Andres Bonifacio. May asawa si Ariston pero hiwalay at naghihintay lang ng annulment. Dahil wala namang kasiguruhan ng annulment, di na nakapaghintay si Imelda at nagpakasal kay Marcos after an 11-day whirlwind courtship. Pero kahit na noong naging presidente na si Marcos ay umuugong pa din ang chismis na si Amy ay anak daw ni Lacson. Hindi yun totoo. Bakit? Isipin nyo na lang ha. Okay, nag-civil wedding sina Ferdinand at Imelda sa La Trinidad noong April 22, 1954. Well, actually Good Friday yun eh. Tapos, church wedding noong May 1, 1954. Matapos ang kasal ay nag-alala si Imelda dahil di siya mabuntis-buntis. Nagpunta pa siya sa Fatima sa Portugal upang magdasal para magkaanak. Finally ay nabuo si Amy na isinilang noong November 12, 1955. Ang Miss Manila ni Arsenio Lacson ay noong 1953. End of 1955 ipinanganak si Amy. Kung anak nga ni Lacson si Amy, edi parang elepante pala kung magbuntis Imelda sa tagal ng pagdadalang tao. Okay, real talk na tayo ha. Baka kaya iniisip ng mga tao na anak ni Lacson si Amy ay dahil parehong mahaba ang mga mukha nila. Ang sabi nga, hugis sandok, mga tulisan. Pero tignan nyo naman ang larawan ng tatay at mga tiyuhin ni Imelda. O diba? May pinagmanahan naman. Ang totoong iskandalo sa buhay ni Amy ay ang pagtatanan nila ni Tommy Manotoc noong 1981. Nagkakilala ang dalawa sa Baguio. Kasal si Tommy kay Miss International 1970 na si Aurora Pihiwan pero hiwalay na. May dalawa silang anak, sina Mavis at TJ Manotoc na naging TV host at sportscaster. Tutol si Imelda sa ugnayan ng dalawa kasi nga kasal na si Tommy. Pero di paaawat ang tiyang Amy nyo. Nagtanan ang dalawa. News blackout sa mga periodikong kontrolado ni Marcos. Tapos biglang nawala si Tommy. Dinukot daw ng mga NPA. Para lang matanggap ni Imelda si Tommy, nagrebelde si Amy. Nagbasag ng mga antik sa Malacanang at tuwing may public appearance, ang itsura niya ay parang rarampa sa Santa Cruzan. Nang mabuo si Borgie Manotoc, ay natanggap na din ni Imelda si Tommy. Nagkaroon ng 3 anak sina Amy at Tommy. Bukod kay Borgie, nandiyan sina Michael at Matthew. Dapat ay may anak din silang babae, kaya lang ay nag-miscarriage si Amy. Sinisisi ni Amy ang isang painting ni Juan Luna na mayroon daw sumpa. Ikinuwento mismo ni Amy sa akin ito nung nandun kami one time over dinner sa Manila Golf. Kasi daw ang kama niya sa Malacanang noon ay nakatapat sa Juan Luna painting na ito at isang araw ay dinugo na lamang siya hanggang sa siya ay makunan. Tungkol naman kay Amy Marcos, ang chismis noon anak siya ni Amy. Pero ang totoo, pamangkin ito ni Amy sa pinsan niya sa mga Romualdez. Si Amy ay half-sister ng TV5 entertainment journalist na si MJ Marfori, ang asawa ni Oscar Oida ng GMA. Naging drummer si Amy ng bandang The Dorks. At sa Cagayan na ito nakatira ngayon, kapiling ang kanyang kabiyak na si Sid Bernedo at ang kanilang anak na lalaki. So, with all these controversies, going back, after ibinunyag ni Amy na gumagamit ng drugs si BBM, patatalsikin ba ng mga Pilipino ang Pangulo? Not necessarily. Of course, alarming kung gumagamit nga ng droga ang head of state, any state for that matter. But that is the least of the concerns of the Filipinos today. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon, accountability at stability, which can only be achieved if we stick to the Constitution and let BBM finish his term. Walang pakialam ang mga Pilipino kahit suminghot pa ng katol si Bongbong. But President Marcos, please
be a stronger leader at bilis-bilisan mo naman ang pagpapakulong sa mga involved sa flood control program scandal. Naiinip na ang mga Pilipino. Huwag mo nang hintayin maubos pa ang pasensya ng mga tao.